Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Philippine Army tiniyak na pinapalakas ang kakayahang tumugon sa anumang banta sa seguridad. Mga yate na nakadaong sa Tambobo Bay sa Negros Oriental iniinspeksyon ng Coast Guard kontra smuggling. European Union hinimok ang ASEAN para sa mas matatag na kooperasyon sa gitna ng hamong dulot ng krisis sa gitnang silangan. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Patuloy na pinalalakas ng Philippine Army ang kakayahang nitong labanan ang iba't ibang uri ng banta para maituring ang sandatahan bilang isang multi-domain na puwersa. Sa isang panayam sa Philippine News Agency, sinabi ni Army spokesperson Colonel Louis de Maala na mahalaga para sa pagtatayo ng defense posture para sa bansa ang paghahanda para sa anumang uri ng pagsalakay lalo na sa dagat at himpapawid. Sinabi niyang bahagi ng modernong pagpaplano ng militar ang pagkakaroon ng kakayahang tumipensa sa iba't ibang aspeto. Dagdag ni De Maala, malaking tulong ang mga pagsasanay na tulad ng balikatan at salaknib kung saan pinagtutuunan ng pansin ang mga operasyon sa dagat, lalo na't bagay ito sa heograpiya ng Pilipinas. Matatandaang nagsanay ang mga sandatahan ng Pilipinas at kaalyado nitong bansa sa iba't ibang operasyon sa Palawan at Ilocos Norte mula April 20 hanggang May 8. Kabilang sa mga ginawang ehersisyo ang pagharang sa mga banyagang nagtatangkang pumasok ng pwersahan sa mga teritoryo ng bansa. Balita naman mula sa probinsya, pinapa-inspeksyon at minomonitor ng Philippine Coast Guard ang mga yate na dumadaong sa Tambobo Bay sa Siaton, Negros Oriental. Katuwang ng Coast Guard ang Bureau of Customs, Bureau of Immigration, Bureau of Quarantine at ang lokal na pamahalaan ng Siaton sa pagmomonitor sa Tambobo Bay. Target ng mga otoridad na harangin ang mga iligal na pumapasok sa lugar at pigilan ang mga posibleng insidente ng smuggling ng illegal na droga at iba pang kontrabando. Ayon kay Commodore Christopher Auro, komandante ng Coast Guard District Southern Visayas, naglagay ng mga security camera para mamonitor ang mga pumapasok doon na bangka, lalo na ang mga yate ng mga foreign national. Ini-inspeksyon din kung meron silang kumpleto at lehitimong papeles tulad ng visa. Sa pinakahuling pag-iinspeksyon kasama ng Maritime Industry Authority, nasa 60 yate ang nakitang nakadaong sa Tambobo Bay. 25 ang walang papeles at di kilala ang may-ari, 13 ay hawak ng mga tagapangalaga at 22 ang rehistrado kasama ng may-ari. Magsasagawa naman ng water sampling sa katubigan ng Tambobo Bay para mapanatili ang kaligtasan ng mga buhay dagat doon. Magkakaroon din ng salvage operation para maialis ang mga lumubog na bangka at mapanatili ang kalinisan. Hinihikayat ng EU or European Union ang mas matatag na energy cooperation sa Southeast Asian nations sa gitna ng krisis sa Middle East. Sa sidelines ng Europe Day reception sa Makati City nito lang Martes, sinabi ni EU Ambassador to the Philippines Massimo Santoro na katulad ng ASEAN, humaharap din ang organisasyon sa energy emergency. Ang mga hakbang anya sa pagitan ng EU at Pilipinas hinggil sa energy efficiency,
energy security at mga issues sa renewable energy ay magdudulot ng magandang resulta sa usapin ng pagpapaunlad ng pagtutulungan sa mga hinaharap na hamon. Matatandaang pinag-usapan sa 40th ASEAN Summit noong nakaraang linggo ang mga paraan upang tugunan ang epekto ng krisis sa supply ng pagkain at enerhiya, kung saan kabilang dito ang pagpapaigting ng koordinasyon sa mga partner ng ASEAN. Bukod dito, nais ding patatagin ang energy connectivity sa Southeast Asia sa pamamagitan ng ASEAN Power Grid na siyang suportado ng EU. At sa ating balitang pangkalakalan, nagbabala ang Department of Budget and Management or DBM sa publiko hinggil sa mga individual na nagpapanggap bilang tauhan ng ahensya. Kasunod ito ng mga kumakalat na balitang may kaugnayan sa pangalang Undersecretary Janet Ong na umano'y nagsasagawa ng mga transaksyong konektado sa DBM. Sa isang advisory, sinabi ng DBM na walang opisyal na may ganitong pangalan sa loob ng kanilang tanggapan. Binigyang diin din ng ahensya na anumang kasunduan, komunikasyon o transaksyon na gumagamit sa pangalang ito ay mapanlinlang, hindi otorisado at walang legal na epekto. Hinikayat ng DBM ang publiko na agad na i-report ang mga kahina-hinalang aktibidad sa Community Relations Office nito sa pamamagitan ng mga contact detail na makikita sa inyong stream. Samantala, isang 33.4 million peso multi-commodity cold storage ang binuksan sa Sarat, Ilocos Norte upang magamit ng mga magsasaka sa panahon ng anihan. Nasa ilalim ng pangangalaga ng San Joaquin Multi-Purpose Cooperative, pinondohan ang pasilidad sa ilalim ng Philippine Rural Development Project. Ayon kay Ilocos Norte Vice Governor Matthew Joseph Manotoc, ilang magsasaka pa lang ang gumagamit ng storage facility na kayang mag-imbak ng hanggang 100 metric tons ng kamatis. Hinihikayat ni Manotoc kasama si Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos na buksan ang pasilidad sa lahat upang ma-maximize ang paggamit nito. Sa kasalukuyan, nasa 15 tonelada ng pulang sibuyas at 12 tonelada ng puting sibuyas ang nakalagay sa storage facility. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.